Ang alamat ng init sa tiwi. Matagal na panahon na ang nakararaan sa paanan ng bulkang Mayon sa bayang ngayon ay tinatawag na tiwi, naninirahan ng isang dalagang nagngangalang Linao. Kilala siya hindi lamang sa kagandahan, kundi sa kanyang malasakit sa kalikasan. Araw-araw ay pumupunta siya sa ilog upang alagaan ang mga halaman, pakainin ang mga isda, at magdasal sa mga diwata ng kalikasan. Isang araw, dumating ang isang matandang lalaki na pagod at nanginginig sa lamig. Wala siyang saplot sa paa at ang kanyang balat ay tuyong-tuyo sa hangin. Nakita siya ni Linao at dali-daling pinainom ng tubig at pinaghain ng pagkain. Ngunit ang matanda ay kakaiba. Sa bawat hakbang niya, ang lupa ay umuusok at uminit. Napansin ito ng mga tao sa bayan at kinutiya si Linao. Akala nila'y isang mangkukulam ang matanda. "Layuan mo siya, Linao, delikado yan," sigaw ng mga taga-baryo. Ngunit hindi natinag si Linao. "Kung tunay siyang masama, bakit ako pakikinggan ng hangin at ng ilog?" Sagot niya habang tinutulungan ng matanda. Sa gabing iyon, lumindol ng bahagya at bumalot sa buong bayan ang makapal na hamog. Kinabukasan, naglaho ang matanda, ngunit sa kanyang iniwang bakas, tumubo ang isang bukal. Mainit at may singaw, ngunit hindi nakapapaso. Sa halip, ito'y nagdulot ng ginhawa sa mga may rayuma, sakit sa katawan, at iba pang karamdaman. Dahil dito, ang mga dating tumuligsa kay Linao ay lumapit sa kanya at humingi ng tawad. Ang lugar na iyon ay tinawag nilang Naglagbong, hango sa salitang Bicol na tumutukoy sa biglaang paglabas ng init mula sa ilalim ng lupa. Mula noon, ang tiwi ay naging kilala sa mga mainit na bukal at si Linao, bagamat hindi na nakita, ay sinasabing patuloy na nagbabantay sa mga bukal at sa kalikasan ng Albay